Welcome back to my YouTube channel! If you are new here, hello and kamusta ka? My name is Lili, and for today's video, mag-share na naman ako sa inyo ng panibagong DIY or mom-made activity, which is a sensory rice play. But before anything else, gusto ko lang munang explain sa mga katulad kong magulang kung ano ang benefit ng sensory play. Before kasi nung nagkatrabaho pa ako sa isang edutainment area sa UAE, gumagawa kami ng mga ganitong activity, pero hindi ako fully aware or kung ano yung benefit niya sa mga bata. All I know is safe siyang gawin, madali siyang gawin, at gusto ng mga bata. Pero yung deeper benefit niya sa mga bata, hindi ako masyadong aware. Pero ngayon, na meron na akong sariling anak, ngayon ko mas naiintindihan kung gaano ka-importante ang sensory play sa kanila. So, ano nga ba ang benefit ng sensory play? Ang sensory play is an activity na nag-stimulate ng senses ng baby. So, ito yung mga sense of touch, smell, taste, sight, and hearing. At kahit anong nag-e-engage ng movement and balance. Ang sensory play ay importante sa early learning at development ng isang bata. Una, tumutulong ito sa pagbuo ng nerve connections in the brain. Pangalawa, it encourages the development of motor skills. Pangatlo, it supports language development, at pang-apat, tumutulong ito para sa maagang scientific thinking and problem solving. So ngayon ay simulan na natin kung paano gawin itong sensory rice play. If you are interested to know how we do it, then keep on watching! Alright, so let's start with the ingredients. First with rice, and then white vinegar, and then gagamit din tayo ng food coloring, and then ng ziplock bag. So, let's start. First, itatransfer lang natin itong 1 cup or approximately 1 cup of rice sa isang ziplock bag. Okay. And then, lalagyan din lang natin siya ng food color. So, sa case ko, ginamit ko is green. Pero gagamit din ako later on ng iba pang kulay. So, maybe just a few drops will do, like 3 to 4. Pwede naman din kayong mag-add later on. So, maglagay na tayo ng vinegar. So, sa vinegar naman, gagamit lang tayo siguro ng mga few amounts or few drops para lang matransfer natin. So, by the way, gumagamit tayo ng vinegar para matransfer natin yung color doon sa rice. So, isil lang natin yung bag and then i-shake natin para make sure na matransfer yung color sa lahat ng rice. Yun. So, by the way, pwede rin pala kayong gumamit ng mga sealed containers or yung ice plastic bag. So, okay lang yun. Uulitin mo lang din yung process na to dun pa sa mga ibang kulay na gagawin mo. Alright. Now, meron na tayong 4 na kulay. Tapos na siya. So, ready na natin siyang patuyuin. So, transfer lang natin siya sa container. Nilagyan ko pala siya ng table napkin sa ilalim, pero pwede rin kayong gumamit ng mga clean cloth. Okay lang yun. So, i-layer lang natin siya per color. Mas maganda sana kung rainbow colors ang magagawa natin. Pero sa ngayon kasi 4 lang na food color yung meron ako. So, next time na lang gagawa ulit ako ng iba pang kulay. Mas maganda kasi kapag iba't ibang kulay nakikita ni baby, mas ma-identify niya rin. And sa totoo lang, mas preferred din ng baby yung colorful at yung mas intense yung color. In fact, sa baby ko, ang favorite color niya is red. Yun yung observation ko. So, ayan. Actually, excited akong makita yung magiging reaction niya kung kakainin ba niya. Kasi sa case ng baby ko, since 10-month-old siya, halos lahat ng hawakan niya na makita niya, sinusubo niya. So, let's try. Now, it's ready.
ako sa inyong bagong DIY or mom-made activity. And if nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell button para updated ka sa aking mga future uploads. Paki-like and share na rin itong video na to sa mga kaibigan mo or sa family members mo na sa tingin mong mangangailangan or makaka-appreciate ito. Comment down below kung meron kayong mga questions or suggestions or mga future videos na gusto nyong gawin ko or try kong gawa ng DIY. Let me know. Comment down below. Alright? So, till my next video. Bye-bye! Thank you for watching!